yung low pressure area sa may Philippine Sea sa loob ng ating area of responsibility ay na-develop na bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. At huling namataan, itong si Tropical Depression Neneng at 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Bagyong Neneng na po ang pangatlong bagyo for the month of August at pang-14 naman po for 2026. May taglay na hangin ang Bagyong Neneng na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kph. Base sa ating latest satellite animation, wala pang direktang epekto ang nasabing bagyo, subalit asahan yung unti-unting paghila nito ng southwest monsoon or hanging habagat na siya nagdadala pa rin po ng mga pamisa-misang malalakas na ulan sa susunod po na 2 araw habang binabagtas itong si Bagyong Neneng ang Northern Philippine Sea. Samantala, patuloy din natin minomonitor ang isa pang low pressure area sa labas pa rin ng ating park. Huling namataan nito kaninang hapon at 460 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan at base pa rin po sa analysis natin, mataas ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression din kagaya nitong si Bagyong Neneng sa susunod na 24 oras. Kung nakikita nating movement nitong low pressure area within 24 hours, mabagal na kumikilos palayo ng ating kalupaan. So ibig sabihin, kahit ito man ay maging bagyo, maliit ang tsansa na magkakaroon agad tayo ng ikalawa or pang-apat pa na bagyo for the month of August anytime dahil kikilos ito towards southern portion of China. At wala rin direktang epekto itong LPA sa alimampanig ng ating bansa. Again, yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas dahil pa rin po sa hanging habagat. Base sa unang forecast track po ng Pag-asa regarding kay Tropical Depression Neneng, ang general movement nito sa susunod po na 2 araw ay northwestward or pahilagang kanluran simula dito sa may Northern Philippine Sea. So ibig sabihin, maliit ang tsansa na ito ay magla-landfall or tatama sa ating kalupaan given nga itong medyo makipot po na kanyang cone of probability, bahagyang aangat or bahagyang bababa yung kanyang sentro dun sa ating mga susunod po na issuances. Posible itong dumikit or maglandfall dito po sa may Ryukyu Islands sa Okinawa, Japan, Thursday ng madaling araw at pagsapit po ng tanghali or hapon, maring naglalandfall na po itong si Bagyong Neneng sa may northern portion of Taiwan kung saan may tsansa na maging low pressure area na lamang ito at hindi na tuluyang panlalakas sa mga susunod po na araw. Nakikita natin, based din sa ating latest track, nasa hanggang 380 kilometers po yung kanyang radius, yung pinakamalawak niya, at yung pinakamakipot naman is around 200 kilometers, no? So ibig sabihin, the moment na lumapit ng bahagya pa itong si Bagyong Neneng sa ating kalupaan, ay maaaring mahagip po yung outer rain bands itong Batanes and Babuyan Group of Islands sa mga pabugso-bugsong hangin at misang malalakas na mga pag-uulan. Pero inulit natin yung direct effect naman dito sa may mainland Luzon including Metro Manila, hindi po natin nakikita habang binabagtas ng bagyo ang Northern Philippine Sea. Para naman sa mararamdamang hangin natin sa susunod na 3 araw, yung southwest monsoon meron pong main effect no regarding dito sa mga nararamdaman nating pabugso-bugsong hangin hanggang sa araw po ng Thursday at yung sa periphery po ni Neneng lalo na dito sa may extreme northern Luzon. So for tonight, most of the country possible po yung pabugso-bugsong hangin. Pagsapit bukas at sa araw po ng Thursday, malaking bahagi ng Luzon and Visayas, meron din mga gusty conditions. Ganyan na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Para naman sa mararamdaman nating mga pag-ulan sa susunod pa na 3 araw, kakaiba po ito dun sa tinatawag natin kanina na heavy rainfall warning. Ito naman yung weather advisory. Yung kanina real-time warning na sumasagot sa mga tanong kung posible ba magkaroon pa ng mga malalakas na ulan sa mga susunod na oras. Ito po nakikita natin within a 24-hour period, posibleng umabot pa rin sa hanggang 200 millimeters ang dami ng mga babagsak na ulan. So hanggang bukas po ng hapon, dito po sa may Zambales, sa may Bataan, ganyan sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at dito sa may Oriental Mindoro, especially overnight, posible po yung umabot sa hanggang 200 millimeters. So para ma-visualize po natin kung dito sa Metro Manila kahapon, umabot po ng 240 millimeters yung 24-hour na mga pag-ulan. So more or less, halos ganun po yung posible bumagsak na ulan dito sa mga nabanggit natin na probinsya. Habang pagsapit naman, sa ibang lugar pa dito sa Luzon, meron namang nasa 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Kabilang pa rin dyan ang Antique, gayon din ang Laguna, Rizal and Metro Manila, possible po ang paminsan-minsang malakas na ulan. Gayon din sa may Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, paakyat ng Pangasinan, Benguet, La Union, hanggang dito sa may Ilocos Sur and Abra, may mga delikadong ulan pa rin po na aabot ng hanggang 100 millimeters.